Avoidant ba siya o hindi ka lang talaga niya gusto? Kasi dito baka nalilito kayo, baka binibigyan nyo lang ng dahilan yung pagtrato sa inyo ng inyong partner. Sinasabi nyo lang na avoidant siya, kaya siya ganyan, kaya pinapatawad ko or nagtsatsaga ako or nag-a-adjust ako. Kasi kailangan maintindihan nyo maigi ano ang pagkakaiba nitong dalawa para magamit nyo to sa pagdidesisyon ninyo at sa katayuan ninyo sa inyong relasyon. Kasi ang avoidant at saka yung ayaw sa'yo, halos parehas ang ipinapakita. Parehas silang lumalayo. Parehas silang tumatahimik minsan. Parehas silang mabagal or matagal mag-reply. At dahil parehas sila ng kilos, baka akala nyo na parehas sila ng dahilan. At dahil parehas sila ng kilos, baka akalain ninyo na yung avoidant at yung ayaw sa'yo ay mapag-mix ninyo yan. Pero ang totoo, maraming pagkakaiba yan. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito dahil kailangan nyong maintindihan yan. Dahil kapag hindi mo ito naintindihan, maaaring maghintay ka na maraming taon sa taong wala namang balak na piliin ka. O mas masakit pa, ginagamit mo yung salitang avoidant para bigyan lang ng dahilan na mag-stay ka dyan sa relasyon na yan, kahit na hindi ka pinapahalagahan. Pag-uusapan natin ang psychology sa likod ng avoidant at nung talagang ayaw sa'yo. Paano mo malalaman kung avoidant talaga siya o ginagamit mo lang ang pag-asang magbabago siya? So ayon sa mga eksperto, ang isang avoidant ay naghahangad pa rin ng connection. Pero nahihirapang maging emotionally close sa'yo dahil sa mga naranasan niya before, yung mga trauma niya before. Natatakot siyang magmahal, natatakot siyang ma-attach ng todo. Samantalang ang taong hindi interesado sa'yo at ayaw sa'yo, napipilitan lang, hindi talaga inuuna ang relasyon. Wala talagang effort para kumonek. Kasi ang pinaka-importante talaga sa relasyon ay consistency, communication, at emotional availability. At yung mga palatandaan na yan, dyan mo makikita ang pagkakaiba ng avoidant at nung ayaw sa'yo. So yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Pasensya na kayo, we're still in the hospital. Pasensya na rin kayo sa aking aura, energy, or patuloy po akong gumagawa ng mga video para po maka-divert sa aking isip. At kasalukuyan ay comatose pa rin po ang asawa ko. Nasa 25 days na po kami ngayon. So, ituloy natin. Ito ang isa sa pinakamahirap na parte ng pagmamahal. Mas mahirap pa to sa breakup at saka sa rejection. Kasi ito yung confusion yung nalilito ka, nasa isang relasyon ka pero litong-lito ka. Hindi malinaw kung anong klaseng relasyon meron kayo. Ito kasi yung nakikita mo na may mga senyales na ayaw sa'yo nung kapartner mo. Masakit tanggapin, pero kapag malinaw na ayaw ka ng isang tao, masakit talaga, sobrang sakit. Pero alam mo kung ano ang gagawin. Makaka-move on ka. Makakapagsimula ka ulit. Pero paano kung hindi malinaw? Paano kung minsan sweet siya, tapos biglang nawawala? Paano kung minsan gustong-gusto kanyang makita, pero pagkatapos ay parang hindi kanya kilala? Paano kung minsan pakiramdam mo, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, pero kinabukasan, ni hindi kanya kayang replyan sa message mo? Dito nagsisimula ang overthinking. Avoidant ba siya talaga o ayaw niya talaga sa akin? Avoidant lang ba siya? Baka may trauma lang? Baka natatakot lang siyang magmahal? At minsan umaabot ka sa punto na mas marami ka nang alam tungkol sa emotional attachment nung kapartner mo kesa sa sarili mong emotional needs. Hindi naman masama na maintindihan mo ang psychology ng emotion, ng behavior, ng relationship. Katunayan, nakakatulong ito. Pero may panganib din to. Kapag ginagamit natin yung mga natutunan natin para bigyang katwiran yung paulit-ulit na pananakit sa'yo. Ginagamit mo ang mga kaalaman na nakuha mo para magtiis ka pa. Itong mga matututunan mo ay ginawa para tulungan kang intindihin ang sitwasyon at makagawa ng healthy na desisyon. Unahin muna natin ito. Alam nyo na to marami tayong video na to. Ano ba talaga ang avoidant? Bago natin husgahan ng isang tao, kilalanin muna natin
kung ano ang ibig sabihin ng pagiging avoidant. Ang avoidant attachment, kadalasang nagsisimula noong bata pa. Maaring lumaki siya sa pamilya o sa tahanan kung saan hindi ligtas magpakita ng emosyon. Hindi open, yung kapag umiiyak siya, walang yumayakap. Kapag natatakot siya, walang nakikinig. Kapag may problema siya, mag-isa lang siya, wala siyang aasahan. Unti-unti nabubuo yung paniniwala na mas ligtas kung hindi ko iaasa sa ibang tao ang aking emosyon. Kaya pagtanda niya, kahit gusto niyang magmahal, nahihirapan siyang maging emotionally vulnerable dun sa kanyang karelasyon. Mas pinipili niyang maging self-reliant at panatilihin yung emotional distance para maprotektahan yung kanyang sarili sa posibilidad na emotional pain. Hindi ibig sabihin nito na wala ng pakiramdam to, walang puso to. Hindi ibig sabihin nito na hindi siya marunong magmahal. Ang ibig sabihin lang, iba ang paraan ng pagmamahal niya dahil dun sa pagpoprotekta niya sa kanyang sarili. Kasi lalo na yung mga lalaki, karamihan sa atin ng mga kalalakihan na bata. Diba? Palaging sinasabihan, "Oy, lalaki ka. Huwag kang umiyak. Bakit ka umiiyak? Kaya mo yan. Huwag kang umasa sa iba." Kahit yung mga kababaihan, nakatanggap tayo niyan nung kabataan, lalo na yung generation namin. Pagdating sa adulthood, maaaring gusto niyang magkaroon ng relasyon. Pero sa tuwing masyado na siyang naa-attach dun sa kanyang kapartner, may alarm na tumutunog sa isip niya, sa kanyang nervous system na parang sinasabing, "Oh, delikado na to. Masyado ka nang naa-attach. Baka masaktan ka. Lumayo ka muna." Kaya bigla siyang tumatahimik, unti-unting dumidistansya. Hindi nagre-reply, nagdi-disappear. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil natatakot siyang maging vulnerable doon sa partner niya. At hindi niya alam i-handle. Ang pinakaalam niya lang ay dumistansya. Pero tandaan nyo to, ang pagkakaroon ng avoidant attachment ay paliwanag, hindi ito excuse. Hindi lisensya ang trauma mo para saktan ang partner mo. Hindi rin dahilan itong attachment style na to para paulit-ulit mong iwanan sa ere yung partner mo. Oo, maaaring nahihirapan kang mag-open up kung ikaw ay isang avoidant, pero may responsibilidad ka na ayusin ang sarili mo at matuto kang makipag-communicate. Responsibilidad ng isang avoidant na ayusin ang kanyang sarili, yung kanyang trauma, yung kanyang sugat, yung healing niya. Dahil hindi ito kayang baguhin ng partner mo, ikaw lang mismo sa sarili mo ang gagamot nito. At sa katunayan, kung alam mo na ikaw ay isang avoidant, mas mabuti pa wag ka munang makipagrelasyon hanggat hindi mo naaayos ang sarili mo. Kasi kung ang iniisip nyo or may mga nagpapayo sa inyo na intayin mo lang siya, pero hanggang kailan? Kung ilang taon na siyang natatakot magmahal, kung 5 taon ka nang umiiyak, pareho ba kayong gagaling? Ikaw, magkakaroon ka na rin ng trauma, mauubos ka na rin, mapapagod ka na rin dyan. So, ayun lang sa mga merong avoidant attachment na alam nyo naman, ayusin nyo muna yung sarili nyo bago kayo makipagrelasyon dahil kawawa yung magiging partner nyo. Kayo rin naman kasi hindi magiging healthy yung inyong relationship. Okay, dito tayo sa part 2. Paano malalaman kung hindi ka naman talaga gusto? Itong pinakamahirap na bahagi ng topic natin ngayon. Hindi dahil mahirap itong maintindihan, kundi dahil masakit itong tanggapin. Diba? Kasi pagka ganyan yung karelasyon natin na palaging lumalayo, avoidant nga, tapos ikakatwiran natin sa mga sarili natin, baka busy lang siya, baka marami lang siyang pinagdadaanan, baka natatakot lang siyang magmahal. Pero minsan, totoo naman yan na talagang may mga ganyang katwiran. Pero minsan, ginagamit na natin yung salitang avoidant. Ito yung pag-aaralan nyo kung ganito yung relasyon nyo. Kung gagamitin nyo lang yung salitang avoidant para hindi harapin ang mas masakit na katotohanan na ayaw sa'yo, kaya kailangan mong maintindihan ito. Hindi ibig sabihin ito wala kang halaga, wala kang kwenta. Hindi rin ibig sabihin may mali sa'yo. Ang sinasabi ko dito, yung kawalan ng interest ng partner mo ay huwag mong gawing sukatan ng pagkatao mo. Okay, so ito na, dahil parehas ng senyales yung ginagawa yung avoidant at yung umaayaw sa'yo. Ito na, unang senyales dyan, parehas silang tahimik. So hindi lahat ng tahimik ay avoidant kaagad.
Maraming tao ngayon ang mabilis mag-diagnose. Oy, tahimik, avoidant. Independent, avoidant. Busy, avoidant. Ay, hindi yan expressive, avoidant. Pero hindi ganun kasimple ang psychology. May mga taong tahimik dahil tahimik talaga ang personality niya. May mga taong independent pero napakagaling naman magmahal. May mga introvert na sobrang consistent naman kapag seryoso sila sa isang relasyon. At meron ding mga taong wala lang talagang intensyon na ipaglaban ang relasyon nyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang pinakamahalagang pagkakaiba ay hindi kung gaano katahimik ang isang tao, kundi kung paano siya kumilos sa paglipas ng panahon, lalo na sa effort, sa communication, at yung willingness na panatilihin ang connection. So magbigay tayo ng halimbawa dito. Example lang natin, may dalawang lalaki, parehas silang hindi mahilig mag-chat. Ito yung lalaki number 1, lalaki number 2, parehas silang hindi mahilig mag-chat. Parehas silang tahimik. Pareho silang independent, pero magkaiba ang puso nila. Unahin natin tong unang lalaki. Itong unang lalaki, kapag nabisi siya, magsasabi siya, "Pasensya ka na ha, ang dami talaga naming trabaho ngayon, puro overtime kami." Kapag nasasaktan ka, may gusto kang sabihin, nakikinig ito. Kapag nag-away kayo, maaaring kailangan niya ng space, pero bumabalik. Hindi para makipag-away, kundi para ayusin. Okay? So dito tayo sa pangalawang lalaki. Ito, bigla na lang nawawala. Walang pasabi, walang niho-niha. Kapag bumalik, parang walang nangyari. Hindi man lang nagtatanong, kamusta ka na? Hindi man lang nagsusorry, hindi hihingi ng tawad. At kapag sinabi mo na nasaktan ka sa ginawa niyang paglayo, ikaw pa ang nagiging problema, babaliktarin ka pa niyan. Sasabihin sa'yo, ang clingy mo naman, ang drama mo naman, napaka-demanding mo naman. At habang ikaw ay umiiyak, siya ay komportableng mawawala lang uli. Kasi pag nakaramdam na naman ng stress yan sa'yo, umiiyak ka, nagdadrama ka, mawawala na naman. So nakita mo yung pagkakaiba nitong lalaki number 1 at lalaki number 2. Pero parehas mo silang nakikitaan na tahimik, lumalayo, hindi nagre-reply. Pero yan yung pagkakaiba. Parehas silang lumalayo, pero magkaibang-magkaiba ang dahilan nila. Ganon din yung pagbalik nila, magkaiba. So, ayusin natin. Ang pinakamalaking pagkakaiba, yung avoidant lumalayo, pero may guilt feeling. Nahihirapan siya, nalilito siya. Minsan gusto niyang bumalik, pero hindi niya alam kung paano. May conflict sa kanyang loob, nahihirapan siya. Gusto niya ng connection, pero natatakot siya. Nahihirapan siya, gusto kong connect, pero hindi niya alam kung paano. Doon siya nagkakaroon ng conflict. Pero ang taong ayaw sa'yo, walang conflict, walang guilt feeling, hindi siya nahihirapan. Hindi siya nag-aalala kung nasaktan ka, hindi niya iniisip kung umiiyak ka ba, hindi siya nagigilty kung ilang araw ka man niyang hindi kausapin. Dahil hindi ka bahagi, hindi ka parte ng priorities niya. At yon ay masakit tanggapin, kaya kung minsan dinadahilan natin ay hindi, avoidant siya. So yan ang intindihin nyo mabuti ha, avoidant o ayaw sa'yo. Okay, dito tayo sa part 3. Consistency talaga ang tunay na sukatan. Marami kasi sa atin talaga ang nalilin lang ng chemistry. Yung sinasabi, may chemistry kami. Naloloko sa kilig, yung sobrang kilig, yung butterflies. Pero sa totoo lang, hindi chemistry ang nagpapatagal ng relasyon, kundi consistency. Naalala ko nung tinanong ako nung asawa ko na, "Can you be my girlfriend?" Ang sabi ko sa kanya, "Give me one word para sagutin kita." Kaso hindi niya nahulaan. Ang dami niya, because I love you, because I'm honest. Ang dami niyang sinabi hanggang sa talagang hindi niya mahulaan. So sabi ko, hindi mo mahulaan, so paano kita sasagutin? So ang talagang nasa isip ko nun, consistency. So nung sinabi ko sa kanya yung word na consistency, sabi niya, bakit? Sabi ko kasi, from the beginning, eto yung level ng pagmamahal mo sa akin, ng respeto, at yung ginagawa mong pagkikare sa akin. Kung consistent yan from the beginning until the end, magiging maganda yung relasyon natin.
Kasi pag gusto ka talaga ng isang tao, makikita mo talaga yan sa maliliit na bagay. Hindi yung mga malalaking binibigay sa'yo. Hindi yung mga magagandang sinasabi, kundi yung mga pang-araw-araw na simpleng-simple lang. Like yung nakauwi ka na ba? Kumain ka na ba? Pasensya na kung hindi ako makapag-reply. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Yung mga ganyang message, di ba? Yung parang may respeto talaga yung dating. Hindi naman kailangan maging perfect nung hinahanap mo na partner. Hindi rin kailangan na available sa'yo ng 24/7. May mga buhay din yan. Pero mararamdaman mo na may effort siya para manatili sa buhay mo. Minsan kasi dito ang problema, hindi natin alam yung kaibahan ng consistency at nung convenience. Kapag convenient ka lang, ito yung nagme-message lang sa'yo kapag bored siya, aalalahanin ka lang niya kapag wala siyang kasama o nalulungkot siya, lalapit siya sa'yo kapag walang ibang makausap. Pero kapag importante ka dun sa tao, talagang consistent yan, nahahanap ng paraan, makita ka lang, makausap ka lang, kahit pagod, kahit busy, kahit mahirap, hindi man araw-araw pero consistent. So, yan yung pagkakaiba ng convenience at ng consistency. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng karamihan. Ito yung madalas na nangyayari kapag may lumayo, may maghahabol. Kapag hindi nagre-reply, lalo namang mine-message. Kapag sinabi na kailangan ko ng space, ikaw naman lalo kang nagmamakaawa na wag, please, lalo kang kumakapit. At alam mo ang nangyayari kapag ganito, unti-unti nawawala ang focus mo sa sarili mo. Kapag ikaw yung naghahabol. Lahat ng energy mo napupunta dito sa avoidant. Pag gising mo, siya iniisip mo. Matutulog ka, siya pa rin iniisip mo. Hindi mo na napapansin, napapabayaan mo na ang sarili mo. Kaya kapag ganito, sasabihin mo, hindi ko siya makalimutan, talagang iniisip ko siya, bakit siya lumayo? Isipin mong mabuti, ano ba talaga ang namimiss mo? Siya ba? O yung idea mo na pwedeng maging kayo? Yung ini-imagine mo, alam mo yung fantasy mo na magsama kayo, na magkakaroon kayo ng bahay, na magsasama kayo hanggang pagtanda, na magta-travel kayo together. Baka yon ang iniisip mo, yon ang namimiss mo, hindi mismo yung tao. Yun yung, kasi ito yung fantasy mo para sa inyong dalawa. Ito yung potential na maaaring maging kayo. Kasi ito hindi masyadong nare-realize ng mga tao. Umiibig tayo sa possibility. Minamahal natin yung possibility na pwedeng mangyari. Natatakpan yung current, yung ngayon. Anong ginagawa sa'yo? So, tingnan mo kung anong ginagawa sa'yo ngayon. Yun yung realidad. At malaki ang pagkakaiba nung ginagawa at yung pagtrato sa'yo ngayon kesa dun sa pinapantasya mo na maging kayo, na yung future nyo. So, isa pang realization dito, kung ang relasyon nyo ay puno ng overthinking, paghihintay, paghahabol, pagmamakaawa, at pagdududa, tanungin mo na ang sarili mo. Ito ba talaga ang klase ng pagmamahal at klase ng relasyon na gusto kong maranasan habang buhay? Ito na yung part 4. Ito na, tanungin mo sarili mo. Dito ka na mag-a-analyze. Sa halip na itanong mo na avoidant ba siya o ayaw niya sa akin, diba? Tanungin mo sarili mo, kapag nasasaktan ako, sinusubukan ba niya na intindihin ako? O ako pa ang pinaparamdam na may mali? Kapag may problema, inaayos ba niya? O hinahayaan niya lang lumipas, tapos babalik na parang walang nangyari? Kapag lumalayo siya, bumabalik ba siya na may accountability? O bumabalik lang siya dahil kailangan niya ako uli? Payapa ba ang buhay ko dahil sa relasyon na to? O araw-araw akong nag-o-overthink? At ang pinakamahalagang tanong, kung hindi ko alam kung ano ang avoidant, papayag pa rin ba ako na tratuhin ako ng ganito? Yan, so yung mga tanong na yan, kung masusundan nyo, pwede nyong i-rewind yung video natin, itanong nyo yan sa mga sarili nyo. Dahil minsan, nile-label natin na avoidant, kaya ka nag-i-stay kasi sasabihin mo, hindi, mahal niya ako, avoidant lang siya. Pero kung aalisin mo yung label na yan, at matitira yung behavior, yung pagtrato sa'yo, yan ang nagsasabi at nagpapakita ng katotohanan. At yan ang magagamit mo para mag-analyze at makapag-desisyon ka ng tama para magkaroon ka ng healthy na relationship. Ganon din para mahalin mo ang sarili mo. Okay, so tandaan nyo lang na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pag-unawa mo sa kanya, sa pag-a-adjust mo, kasama dito ang respeto mo sa sarili mo.
Kapag ang relasyon ay paulit-ulit na sumisira ng pagkatao mo, hindi masama na kapag napagod ka dyan, ay magdesisyon ka naman para sa sarili mo. So ganun lang, kung avoidant ang partner nyo or kung avoidant ka, sana ay mag-focus ka muna sa healing mo bago ka makipagrelasyon, or kung may karelasyon ka ngayon, pwede kang at napaka-toxic ng relationship nyo dahil isa kang avoidant o avoidant yung partner mo, siguro maganda ay dumistansya muna kayo sa isa't isa at mag-heal muna kayo parehas. So mas lalo na yung avoidant. So ayun, maraming salamat po sa pakikinig at sana ay makasama ko kayong muli sa aking susunod na video. Sana po ay pasubscribe sa aking channel. Thank you so much.